Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel. And for today's video, ang isi-share ko naman sa inyo about travel ay isang tip or hack or whatever you can call it. Basta't ako, kasi for me, it's a hack. So, para sa amin, dahil yung isi-share ko sa inyo ngayon ay isa sa mga nababasa ko sa mga travel groups. So, especially sa mga parents na last minute kong mag-decide na isama yung mga minor na anak nila. So, this is about how to book a minor, how to book a ticket for your minor child, um, na hindi ka na dumadaan sa hassle ng pag-call sa airline. But as a disclaimer, so this is with Cebu Pacific. I haven't tried it with other airlines pa. Kasi before, during our first Japan trip back in 2020, so ang airline namin noon ay Jetstar. So we went to Osaka in Japan and nag-book ako sa Jetstar. So supposedly, ang pupunta lang, ang binook lang namin ay ako, si Papa, at saka yung isang kapatid ko. So kaming tatlo lang talaga. And then nung mag-a-apply na kami ng visa, so nauna, no? Pero huwag niyong gayahin yun. Nauna kami nag-book ng tickets before kami nag-apply ng visa. So, pero yung kapatid ko that time, meron na siyang visa. So, naka-multiple entry na siya nun. That time, I think, multiple na. So, yung ginawa namin ay nag-book muna kami ng ticket. So, kami ni Papa, tapos yung kapatid ko. And then, when we were applying a visa, parang bigla namin napagdesisyonan na si Kuya Yale ay isasama namin kahit siya lang. So, si Orion maliit pa siya that time. Ang ginawa namin ay in-apply namin ng visa si Kuya Yale. But that time, hindi muna namin siya ibinook ng ticket via Jetstar. Tapos, nung lumabas na yung visa namin na na-approve na kami, doon namin napagdesisyonan nga na ibu-book na namin siya. Kaya lang, hindi pala pwede kasi minor pa siya. I think nasa 9 years old pa lang ata siya that time, 2020. So, oo, 9 years old pa lang siya that time nung nag-Japan kami, nung nag-Osaka kami. So, minor, hindi pa puwedeng i-book mag-isa. Kailangan, kapag ibo-book mo ang minor ay may kasama siyang isang adult. So, ang ginawa ko, since hindi ko nga alam yun, I don't know if it will work. That time pala, hindi ko talaga alam na pwede itong hack na sasabihin ko sa inyo. So, ang ginawa namin, ang ginawa ko, tumawag ako sa Jetstar. And Jetstar, yung naka-base sila sa Australia pa. So, 'di ba, ang number na tinawagan ko, Australian number pa siya. I think toll-free naman yun for Australian number. So, kailangan mo ng Australian number. Ganun ba yun? Ganun ba nag-work yun? Hindi ko masyadong alam kung paano nag-work yun eh. Pero yun, so gumamit ako ng Australian number. Buti lang meron akong Australian number kasi that time, I was still working sa client ko based in Australia. So, yun, pinaalam ko na gamitin ko na lang yung number namin na ginagamit. So, para yun ang ipantawag ko at toll-free naman siya. Yun lang, medyo hassle kasi kapag tatawag ka sa customer service para magpa-book ng bata, you need to have everything. So, lahat ng details kailangan meron ka. They also ask me for the passport number, tapos yung mga flight details namin, and also the credit card number. So, over the phone, if you're gonna use your credit card or your debit card, you have to give them yung details over the phone. So, medyo hassle siya. So, itong hack na na-discover ko, actually, so ito again, disclaimer. So, this one, na-try ko pa lang siya sa Cebu Pacific. Kasi, sila mismo yung nagbigay sa akin ng tip na ito kung ano yung dapat gawin. So, last year, 2024, meron kaming trip na hindi talaga kasama si Orion. But, last minute, hindi naman sobrang last minute na last minute. Basta yun, napagdesisyonan namin na isama si Orion. So, paano namin siya isasama? Minor siya. 8 years old siya. 8 years old? Ay, hindi. 7 years old pa lang pala siya. Hindi pa pala siya nag-birthday nun. So, 7 years old pa lang siya that time. Sabi ko, paano natin siya ibubook? So, kontakin muna natin si Charlie. Si Charlie yung bot ng Cebu Pacific Customer Care. So, syempre, chat-chat mo muna si Charlie and then, kasi automated yun eh. So, after mo siyang i-chat,
Tapos nag-respond siya ng automated responses. So, ang kailangan mong gawin nun, mag-ask ka ng mag-ask ng live agent. So, si papa ang gumawa nun. So, nag-ask siya ng live agent until makakuha kami ng live agent. And then we asked, sabi niya, we want to book a minor. Yun nga, yung anak namin, ibu-book para dun sa trip. Tapos, kasi naka-book na kami lahat, so siya na lang ang ia-add. So, wala siyang kasamang adult sa booking. But, kailangan dun sa same flight namin. So, ang ginawa nung agent, ang in-advise niya sa amin ay i-book daw namin, pwede daw kami na ang mag-book. Magla-login lang or kahit dun sa mismong website. Actually, kapag nagbo-book kami ng tickets via Cebu Pacific or any airline, mas gusto namin sa mismong website, hindi sa app lang. So, yun nga. So, pumunta kami doon sa website ng Cebu Pacific. And then, si Papa, binook niya si Orion. Ang sinabi sa amin nung agent, nung live agent, is palitan lang namin yung birth year niya. So, papalitan mo yung birth year para maging adult yung minor na ibubuk mo ng ticket. So, si Orion, pinanganak siya ng 2016. So, definitely minor siya, hindi siya tatanggapin doon sa booking ng Cebu Pacific sa ticket. Kasi minor siya, lilitaw siyang minor. So, anong kailangan mo gawin? Kailangan mo palitawin na adult yung binubuk mo. Same details. Name niya, birthday niya, pero yung year ay pinalitan. So, pinalitan namin, ginawa namin year 2000 yung birthday niya instead of year 2016. At least, last year was 2024. So, kung ma-detect nung website na ang binubuk mo ay year 2000 pinanganak, so 24 years old, definitely hindi na minor, adult na yun. So, tatanggapin niya. Tatanggapin ng system. So, binook namin yun. Nag-proceed na yung payment and all, na meron ng confirmation. Ang next step na ginawa namin, upon receiving the confirmation, syempre, make sure nyo lang na yung booking ay same ng booking ninyo. Baka naman, hindi naman same ng booking ninyo. Mas lalo kayo mahirapan dyan. At saka naka-sale pa yung ticket nun. Syempre, kapag sale tickets, non-refundable yun, di ba? So, ayun, ang ginawa namin nun next ay, nag-chat na naman kami kay Charlie kasi yun ang advice sa amin nung live agent. So, pagkatapos daw i-book, actually, it's within 24 to 48 hours yata, I think. Pero, safest na, at least, agad-agad mo nang gawin. So, after receiving the confirmation, kinontak namin ulit. Nag-chat kami kay Charlie dun sa bot and then nag-ask ulit kami ng live agent. At yun ang pinagawa namin. We asked the live agent to change the birth year from 2000, pinagawa namin siyang 2016. And napalitan naman nila. Alam nyo, kasi, papalitan talaga nila yun kasi hindi naman siya crucial na information. So, you can always say na nagkamali ka lang ng pagka-enter. Kaya nga sabi ko sa inyong hack. And again, sa disclaimer ko kanina, ay hindi natin sure kung sa lahat ng airline ay mag-work ito. But this one, binigay na tip ito sa amin ng live agent para daw hindi na kami mahirapan. So, may reason naman bakit naman kasi 'di ba ang hirap nga. Paano kung wala ka naman ng ibang isasama sa trip? Syempre mas magastos pa 'yun, maglalagay ka pa ng isang adult, 'di ba? So, 'yun ang binigay sa amin na tip noong live agent. And it worked naman. So, kapag may nagtatanong sa akin, paano mag-add ng minor? Kasi nga last minute, isasama nila yung anak nila. So, yun ang binibigay kong tip. Pero sinasabihan ko rin naman sila na kung gusto nyo naman na makasigurado, mag-chat muna kayo kay Charlie sa bot nga ng Cebu Pacific. And ayun nga, napalitan naman yung birth year ni Orion. So, as soon as na-correct nung live agent, naka-receive din kami ng confirmation email na napalitan yung kanyang birth year. Kasi very important yun. So, very crucial whenever you book your airline tickets, no, if you're going to travel international, ang airline ticket mo, kahit actually sa Cebu Pacific, kahit hindi ka maglagay ng passport number pwede. So, yun, ako, every time na nagbo-book ako ng ticket international, hindi na ako naglalagay muna ng passport details kasi nakakatamad, halongkatin mo pa lahat. Tapos kung kaming buong family, 'di ba, lahat ilalagay namin. So, just make sure lang na yung pangalan ay correct. Kasi, ang isa, I think, isa dun sa mga hindi na nila pinapalitan kapag buong pangalan, kumbaga, change of passenger na. So, make sure na yung pangalan ninyo, all the details are correct. Kung mga minor details lang,
like letter lang ata, pwede pa nilang mapalitan. Tapos may time frame lang yun eh. Nasa 24 to 48 hours lang yun, I believe. And then yun nga, yung year, birth year, yun, mapapalitan. So, kung gusto nyo talaga na mag-book ng minor last minute, kunwari may trip kayo na nung una, ang gusto nyo lang isama, kayo lang dalawa mag-asawa, kaya lang biglang na-guilty kayo, gusto nyo lang isama yung anak nyo. So, yun, i-book nyo ganun. Madali lang naman eh. So, upon booking, mag-chat lang kayo kay Charlie. Tapos yun, mag-ask kayo for our live agent. And then, mapapalitan na nila. So, safe na yung booking ninyo. Ayan, so again ha, yung mga disclaimer ko na sinabi, actually parehas lang naman yung disclaimer na sinabi ko. Pero kung gusto nyo talaga, kung hindi kayo naniniwala sa akin, sa sinabi ko, well, that was actually based on my experience and na-experience din ng iba na in-advisean ko. If hindi pa rin kayo confident na gawin yon on your end, you can always chat naman si Charlie, yung bot ng Cebu Pacific. Punta lang kayo dun sa bot or meron din, I think sa Facebook, you can chat yung, sa Messenger ng Cebu Pacific, meron nga ba dun? Parang meron dun eh. Kasi wala na silang contact details eh. Dati kasi parang meron silang contact details na customer service. Ngayon talagang bot yung gamit nila. So, if you wanna ask, yun, mag-ask lang kayo. Madali lang naman mag-chat. Basta kapag nakaka-receive kayo ng automated response, live agent talaga ang hanapin ninyo. Tsagain nyo lang yun. Ayun. Pero yun, para makasigurado lang naman kayo. So, ayun. Ayun lang. Thank you so much for watching this video. And kung meron pa kayong questions, drop nyo lang dyan sa comment section. And don't forget to subscribe on our channel. Bye!